Hello mga loves! Samahan niyo akong i-makeover yung bago naming mesa, maghiwa at magtitinda kami ngayong araw. Pero bago niya, pagkatapos naming mag-almusal, dumating yung bibili ng aming mga niyog. Napakaraming bunga nito ngayon dahil ilang buwan siya na hindi nakabalik dito sa bahay. Nanonood lang ako dito habang nagbabalat siya at namangha talaga ako. Meron din pala siyang kasama na nagbabalat din sa kabilang puno. Akala ko talaga sobrang napakadali lang dahil sobrang dali lang nagawa ni kuya yung pagbabalat kanina. Pero nung ako na nag-try ay pertiglitan nakabudlay. Akala ko sobrang dali lang pero dito pa lang sa isa ay mauubos na talaga yung pwersa ko. Hindi ko pa natapos, ayan at hinihingal na talaga ako. Pinagtatawanan nila ako dahil parang sinabunutan itong mga bunot. Nag-try din si Daddy Kurt at ayan marunong daw siya pero nang natapos niya itong balatan, naubos din yung pwersa niya. Pati si mama nag-try din. Sobrang napakatrabaho pala talaga ng pagbabalat ng niyog. At sobrang proud ako kay kuya dahil halos araw-araw yan yung ginagawa niya. Bandang alas 9, pumunta kami sa bahay nila kuya para ihatid itong aming mesa. Papalitan namin ito ng kanilang mesa na ginagamit sa labas ng bahay nila. Meron na kasi sila ang bagong dining set at ito ay nakalagay sa dirty kitchen nila. Nirigalo din ito noon ni mama sa kanila at dahil hindi na nila ginagamit ngayon, kaya hiningi ko na kay kuya. At ngayon, samahan niyo ako na i-makeover ito. At ayan, mukhang bago na ulit itong lamesa na hiningi ko kay kuya. Mga bandang alas 3:30 nang sumunod ako dito sa may tindahan. Nauna ko kasi si Daddy Kurt dito dahil hindi pa ako nakapagligo dahil walang tubig. Siya lang din yung mga kumuha ng mga isda namin kanina dahil konti lang naman ito. Dumating din pala yung mga stocks ko ng manok. At mga bandang alas 4, meron dumaan na bumbero. Akala namin merong nasusunog na building sa may plaza. Yun pala sa katabing lote nasusunog yung mga damo. Kailangan talaga ng bumbero dahil mabilis kumalat at lumaki yung apoy. Mabilis naman pumunta doon si Daddy Kurt at ako naman ay naghiwa ng yellowfin tuna. Pagkatapos ko maghiwa nito mga labs ay sumunod na rin ako doon at nakita ko nandun yung mga anak namin. Nung nagsigawan pala yung mga bata na merong sunog ay sumama din sila sa pagtakbo papunta doon para manood. Malapit lang din kasi yon sa aming bahay mga labs kaya mabilis na din sila nakaabot doon. Pagkabalik ko dito sa may tindahan, naubos yung unang hiniwa ni Daddy Kurt na ulo ng tuna. Kaya kinuha ko ulit itong isa at inumpisahan ko ng hiniwa. Pagkahati ko sa gitna, kinuha ko lang itong walang laman at inumpisahan ko ng chinap itong natirang ulo. Mabenta ito mga labs lalo na itong may mata na part. Ito talaga yung kadalasan na hinahanap ng mga customer dahil masarap daw itong ipaksiw at saka isinigang. Sa katunayan, naubos itong 3 ganitong kalalaking ulo ng tuna at kinulang pa nga at marami pang naghahanap. Naghiwa rin ako ng maliliit na talakitok at sinunod ko na rin itong yellowfin tuna na nasa 2 to 3 kilos ang timba. Itong mga nakaraang araw medyo matumal yung bentahan dahil walang pasok dito sa amin. Aside kasi sa magkasunod na holiday, walang pasok dito sa amin tuwing Martes at saka Huwebes. Sobrang init kasi na panahon dito sa amin, lalo na tuwing hapon. Praying and claiming na sana bumagsak na one of these days ang ulan. Marami na mga pananim dito na namamatay, lalo na itong mais dito sa harapan namin. Sobrang nakakaawa talaga ng may-ari mga labs, kay laya na gitana ng iya nga mais. Aside sa lugi, hindi talaga mababayaran yung pagod ni tatay sa pagbubungkal ng lupa hanggang sa pagtanim. Kaya praying and claiming talaga na sana umulan na para wala nang mamamatay na mga pananim. Dahil kawawa talaga yung mga farmers mga loves. Lalo na ngayon perti kita nakapigado. Matumal yung bintahan pero laban pa rin. Meron pala akong nabasang comment na bakit daw pagtitinda ng isda yung naisip namin na inegosyo. Sa sobrang dami namin sinubukan ng negosyo mga loves, dito lang talaga kami pumatok sa pagtitinda ng isda. Pero nung una naming pagtitinda, hindi naman ganon kalakas yung aming benta. Maraming beses din kami na gustong sumuko dahil gakarlubok amon isda. Lalo na nung nag-fish car kami, sobrang luging-lugi talaga kami nung panahong yun. Pero hindi talaga kami tumigil. Na-failed man kami, nalugi man kami ng ilang libo-libo nung una naming subok. Pero hindi talaga kami tumigil. Ika nga, try and try and try lang until you succeed. Pero sa pag-try namin, syempre kasama na namin yung Panginoon. Sipag at syaga lang mga love at pananalig sa Panginoon yung puhunan namin. Nung panahon ng pandemic, dun ko talaga na-realize na yung buhay ay maikli lang. Makakain lang at
makaraos lang sa araw-araw ay okay na. Kaya sinubukan ko lahat ng pagnenegosyo mula sa pagiging online seller, nagtitinda ng barbecue, naglalako ng kung ano-ano para lang magkakain. At nung binigay ito ng Panginoon sa amin yung ganitong negosyo, yung pagtitinda ng isda, talagang sinabi ko talaga sa sarili ko na mamahalin ko itong pinagkaloob ng Panginoon sa amin. Kung dati nung maliit pa kami, wala kaming ulam. Ngayon, kahit anong klase ng isda pwede na naming makain. Kaya hanggat may isda, hindi talaga kami titigil sa pagtitinda. Kaya kayo mga loves, kung ano man yung pinagkakitaan mo ngayon, humingi ka ng knowledge at wisdom sa Panginoon at alam kong i-guide ka niya. At alam kong i-bless ka niya higit pa sa ini-expect mo. At isa na namang thank you Lord sa araw na ito at thank you din sa inyong lahat. Dito na magtatapos ang ating vlog. Thank you for watching. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye!